Well, number one, there's no story worth dying for. If you think that it's unsafe, then don't proceed. Maraming battle sa mundo, maraming gera, maraming laban. Learn to choose your battles wisely. Hindi lahat kayang baguhin ng isang storya o ng kahit maraming storya pa for that matter. Ano lang, balance lang talaga siya. I will not say you to die for your stories, no. I will not say you to leave your family for your stories, no. At the end of the day, this is a job. Kahit na journalist tayo, dapat kung ano yung importante sa sarili natin, sa family natin, yun din yung iniisip natin. Kasi hindi tayo at peace doon, hindi natin magagawa sa trabaho natin ng balance. I am Justin Dizon. I am the current news manager and editor of CLTV 36 News. So I've been in the industry as a professional journalist for 13 years, since 2011. Paulo G. Santos. Nagsimula ang karera ko sa GMA Network Incorporated way back 2008. At mula sa pagiging writer-researcher sa Action Center hanggang dun sa umabot sa maging producer ng investigative program ng GMA Network at naging bahagi ako ng consultant muna, writer-producer din ng Central Luzon TV 36. So sir, what got you interested in becoming a journalist po? Kasi I started as a cameraman for CLTV 36. My path then was to become I really wanted to become a filmmaker. When I went to CLTV 36, I applied for the position of being a cameraman kasi technical, parang ganun. As someone who is also into social issues, into politics, into activism for that matter. No? When I was in college sa UST, na-collectivize ako. So I became a member of student organizations, mass organizations, no, na nagrarally sa kalsada, nakikipagdebate sa mga iba't ibang ganyan, sa kongreso, etc. So mga magandang bagay. Papansin nung head namin doon sa news, si Sir Joey Hernan, every time na may balita, lagi ako nagko-comment. So parang, I always say my piece, I always say a word about apparently he heard my insights and he thought they were good enough. He knew that I graduated from UST. So sabi niya parang, di ba, pag UST, natural kayo magsulat, etc. Ganyan. The rest was history, you know. So may tumawag sa akin yung isang reporter na Kapampangan. Tapos sinabi niya, kailangan namin ng reporter, stringer, contributor for Solar News that time. Soon to be 9 News and eventually CNN Philippines. While shooting a film, I said yes, okay, sige. The following day, inorient na nila ako. The following day, nagko-cover na ulit ako. So parang, and from then on, nagtuloy-tuloy na hanggang sa nakarating ako sa Inquirer. Tapos yung si Solar nga, naging 9 News, naging CNN. So when I joined Inquirer, it was actually the time that I really appreciated and understood what journalism should be. Goal ko is maging medical health practitioner. Dahil una natin tinitingnan is yung kita. Kaya lang, dahil sa limitado din yung kaya nilang i-sponsor na tuition fee, mas magastos noon yung Lapangganong State University nung araw. Ang available na kurso is ABCom. Doon, nung nag-graduate ako ng ABCom, nagkaroon din ng pagkakataon na kumuha ko ng unit. Nag-law school ako. Di lang natuloy. Kasi ang trabaho natin sa Action Center, nagiging paralegal na rin tayo. Yung basic knowledge natin sa JORN, exposed tayo sa mga legal matters. Kinailangan ko talagang mag-aral pa. Sa totoo lang, sabi ko nga sa sarili ko at pagkakausap ko yung mga mentor ko nung college. Alam nyo ako dati sa seminaryo, nagwawalis lang ako dyan sa hallway. Hindi ko sukat akalain na ang nakakausap ko mga CEO na, yung mga tipong panilya ng abogado, sila na yung kumukonsulta sa akin kung paano yung magiging takbo ng storya. Doon ko nakita na kapag journalist ka, may kapangyarihan ka na kausapin mo at maging boses ka lalong-lalo na nung mga naaapi, mga underprivileged, at yung kakayanan mo na sabihin mo kung anong real scenario sa community. So doon ako nagkakaroon ng mas interest na kailangan dito sa pinasok kong profession, hindi lang doon sa pera, kundi doon sa kaya mong maiambag sa bayan. Well, after being a journalist for such a long time, what were your initial actions when the pandemic hit, and what kept you going throughout the entire experience?
Yeah, actually, the pandemic was a tough time for everyone, no? But I would like to think na it was tougher for journalists who had to cover also the situation, the scenario, no? Especially during the time na. So, kami sure, nagkaroon kami ng reporter who was isolated during the very first week of the lockdown. She was a close contact of the former provincial health officer of Pampanga who, after the lockdown, a week after the lockdown, passed away kasi nag-positive siya. So imagine the trauma. We don't know about the vaccine yet. We're not actually knowledgeable about the illness yet. Eh. Di ba? Ang bago pa lang na, wala pa siyang pangalan halos, di ba? Traumatizing for everyone, no? Dun sa newsroom, though it was a virtual newsroom, pero nakakatakot din kasi, like for example, for those personnel na nagfi-field, no? And someone editor na hindi naman lumalabas but they are under my leadership. So parang syempre, I feel for them, no? At parang ako nagigilty, parang okay ba to? Ako hindi ako lumalabas, sila lumalabas sila. But of course, di ba, there were ano rin, may mga during that time there were parang mga yung mga immunocompromised, di ba? Hindi naman sila pwede lumabas. So, nakakatakot siya for everyone. But I think it was also the time na lumakas yung following ng CLTV 36. What were our realizations? Ako personally, my realization was people were hungry for information, for reliable information. And they turned to CLTV 36, at least for local. Kasi pag nanood sila ng ABS-CBN, balita sa Maynila yung makikita nila. Pag nanood sila ng GMA7, balita sa Maynila yung makikita nila. Bibihira yung nasa probinsya, sa kagaya natin. Tapos yun yan din yung time kasi na sumabay din yung shutdown ng ABS. So it suffered a major blow din talaga for people na nagre-rely sa makatotohanang information. So they look for sources, and luckily, no, tayo naman sa CLTV, kahit paano, we were able to provide that. So siguro yun din yung isang reason kung bakit nagpatuloy. Kasi nakikita namin na yung information na binibigay namin ay matter of life and death siya during that time. No, kahit na nagsusugal kami ng buhay, lalong-lalo na yung makasama sa labas, at the end of the day, ang iniisip din namin, iniisip din nila yung makakapagligtas din talaga yung information na ibibigay. Noong panahon ng pandemya, bawal lumabas pero ang mga giorno lumalabas. Nagiging limitado lang yung lumalabas sa amin. Kahit masasabi mo ng managerial na yung post ko sa stasyon. Ang kumpanya hindi naman niya inuobligang lalabas ka. Kasi ang sabi nila wala namang story ang higit sa buhay mo. There is no story worth dying for. Pero ako, bakit ako lumabas? At ano yung naging hamon sa akin? Una, may dilema. Ang taong bayan, sinasabi, propaganda lang yan. Kailangan ko lumabas dahil ang mga misinformation talagang laganap. Kasi kung walang giorno na lalabas, magiging komplikado yung buhay ng mga pinagsisilbihan natin, lalong-lalo na napakahalaga nung tamang impormasyon nung panahon ng pandemya. May takot, oo, pero yung nakita ko kung gaano kalaking bagay na may tutulong natin, nakita natin na kung ano yung naging silbi ng reporting natin, napakabuti, lalong-lalo na sa policy making system ng mga LGU. Panahon ng pandemya, nung hindi ko pa makakalimutan, yung mga namamatay na hindi na halos makita ng pamilya. Yung sa Apalit, yung nagkaroon ng lockdown doon dahil nagkaroon ng breakdown, yun yung naalala ko kasi parang we were the first team to enter yung area, no, na parang quote unquote ground zero ng localized lockdown. Yung nagkapalit yung bangkay na ilibing kasi 'di ba pag COVID kailangan ilibing agad. So tapos parang ibang bangkay yung nailibing. Akala mo pelikula, 'di ba? Pero nangyayari pala siya. So eto na cover namin. Yan yung mga tumatak sa akin for oddity. Tapos meron akong hindi makakalimutan yung dahil sa hindi nila mabuksan yung body bag nung pasyente. Nilamayan yung isang bangkay dahil infected na sinasabi. Hanggang sa mapalibing, yung pala hindi nila kapamilya yun. Na yun doon ko na feel din yung role ng media kasi local official sa isang bayan, sa isang barangay sa Minalin, Pampanga, hinayaan niyang magpaburol ng isang namatay na kabarangay, apparently positive pala sa COVID. Yun yung mga tao na feel mo rin na parang okay, they cannot really let go yung mga nakasanayan nila. Yun, nanga-bash-bash din ako doon for reporting about it. Kasi parang, bakit mo pa binabalita? Pinayagan lang naman ni Kapitan. Masama ba yun? Nakiusap yung pamilya, etc. So, grabe guys. Imagine, bilang ka ng mga, dead si ganito, dead si ganyan, dead si ganyan. Kano siya, masyado siyang mabigat. How do you think the pandemic has changed your outlook on journalism po? At the times of or during the times of yun nga yung mga hard times, during hard times, no, journalist pa rin yung pupuntahan nila.
Of course, baka mas marami talagang followers sa amin yung mga vloggers, mas marami talaga silang mga ad- posible advertisements, sponsors. Oo, totoo yun. Hindi naman natin na ikinakasama ng loob yun. Pero pagdating talaga ng panahon ng matinding pangangailangan, yung tao kahit na anong sabihin nila, "Uy, bias ka, bias. Uy, bias kayo, pinklawan kayo. Uy, bias kayo, ganito, bla bla bla. Bayaran kayo, etc. bla bla bla." Pero pag may bagyo, nakikibalita sila, 'di ba? So parang yung mga ganun, na feel na okay, so meron talagang weight sa society yung trabaho natin, no? From school join to professional level, meron talaga siyang weight, and at the end of the day, alam ng tao kung sino at saan sila kukuha ng information. Yung important siya nating mga local media, ng mga media, ng campus media din, ng mga media na hindi lang sa national TV station napapanood. Kasi hindi lang nakapokus sa Metro Manila, kundi nakapokus sa Bulacan, sa Pampanga, sa Pangasinan, La Union, Baguio, at kung saan-saan pa sa Pilipinas, Davao, no? Na may mga kwento rin na nung pandemic, hindi naman kayang puntahan lahat ng nasa Maynila yan. Napatunayan ulit ng community media na importante siyang sandigan ng komunidad, no? Ng local community. Ang paniwala ko, nung panahon ng pandemya, kakaroon ng krisis sa usapin ng tipong yung kumpanya dahil wala ng commercial. Lahat naman ng media institution, ang isa sa kanilang structure ay yung sustainability ng kumpanya. Magbabayad ka ng transmitter, magbabayad ka ng tao, magbabayad ka ng editor. Nag-worry ako na bukas makalawa, wala na akong pagtatrabahuhan. Pero during pandemic season, ang nakita ko at naramdaman ko, pagiging media personality, hindi sa kung anong media institution ka nananatili. Kundi dun sa bit-bit mo bilang journalist, kahit wala man tayong professional examination, bar exam, pero kapag ka nakilala ka ng tao na ikaw, si Paulo G, na nagtataguyod ng isang proseso ng pangangalap ng impormasyon, bina-validate mo at kilala kang journal, hindi mo kailangan ang isang istasyon para paniwalaan ka ng tao. Sa iyong ginagawa, nakikita nila na nagiging patas ka at inaalagaan mo yung masasabi ng iyong viewers at yung prinsipyo ng journal, tatakbo yung karera bilang journal. Lalo na ngayong panahon ng digital era. Hindi sa pangalan ng kilalang media institution ang pagiging journal. Nasa practice ng isang journal kung paano niya ipinapakilala yung sarili niya. Yun talaga, nagpalit kami ng method. No? Maraming Zoom interviews. Yun naman yung kinaganda na meron tayong technology. Yung verification, of course, we equipped our personnel also with tools na makakatulong. Actually, came up with a protocol na lahat ng mga mag-field coverage, pagbalik nila sa opisina, they should be disinfected, isprayan sila ng kung ano-ano, tapos magpapalit sila ng damit bago sila makapasok sa loob. Yung testing, lagi kami nagpapatest pag every time na pumunta sa opisina, every time na may coverage. If there's one thing naman na nagawa din siguro siya, na nakatulong sa atin sa trabaho, naging katanggap-tanggap para sa tao yung mga ganito klaseng interview. Pero nung nagkaroon ng pandemic, na-realize ng mga tao na okay, number one, pwede pala talaga yung video call at magkakaintindihan naman kami. Pangalawa, kahit pala hindi mag-opisina, na parang hindi naman lahat ng productivity ay confined lang sa office, no? Na pwede rin pala sa bahay yung maging productive. Hindi siya naging complicated, sa totoo lang. Mas lalong naging resourceful at naging mahusay yung mga nasa broadcast industry, yung mga journal nung panahon ng pandemic. Did covering COVID-19 stories impact your view on the healthcare system or on public health in general? Ang problema kasi sa public health, I realize that the problem with our public health is masyadong hospital-based, in the sense na treatment-based lang siya, hindi talaga siya public health. Kasi pag may nagkasakit, kailangan mo puntahang pagamutan. So the COVID-19 pandemic really exposed all the lapses of the government, no? Sabihin na natin mediocrity of the government policies that are supposed to address, ano? Ang pinaka-highlight ko dun sa storya ko yung tipong hindi talaga handa ang Pilipinas kapag may ganung klase ng pandemic crisis. Kasi laging nakanganga. Kailangan dapat yung realization up to now, dapat may move ang gobyerno is paano po proteksyonan yung mga informal sector. Kasi sila pala yung mas marami sa populasyon natin na pagka nagka-lockdown, sila yung kawawa. Well, number one, there's no story worth dying for. Hindi masama na hindi mag-cover kasi nag-aalala yung nanay mo or nag-aalala yung asawa mo.
or nag-aalala ka para sa sarili mo. Kasi di rin maganda yung masyado natin ibigay yung lahat tapos will burn out din tayo. Ano lang, balance lang talaga siya. I will not say you to die for your stories, no. I will not say you to leave your family for your stories, no. At the end of the day, this is a job. Kahit na journalist tayo, dapat kung ano yung importante sa sarili natin, sa family natin, yun din yung iniisip natin. So ang payo ko lang dun sa mga gustong pasukin itong industriyang ito, ngayon pa lang umpisahan nyo na. Kasi ang ang Giorno, inaani niya yung kapurihan niya base sa kanyang ginagawa araw-araw. So kapag pinractice nyo yung mabuting journalism, magre-reflect at aanihin nyo bandang huli.